Praise God! Praise God! God is good all the time and all the time. God is good. Praise God! Praise God! Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Garchitorena sa probinsya ng Camarines Sur. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Garchitorena. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, 78 kabanata, ang talata po ay 56. Ngunit sila'y naghimagsik sa kataas-taasang Diyos, hindi nila iginalak ang kanyang mga utos. Ngunit sila'y naghimagsik sa kataas-taasang Diyos. Hindi nila iginalak kanyang mga utos. Ngunit sila'y naghimagsik sa kataas-taasang Diyos. Hindi nila iginalang ang kanyang mga utos. Ang naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat namin pagkakasala. Ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at umawi sa lahat naming karumihan habang amin po'y dinudulong sa iyo. Ang bayan ng Garchitoren sa probinsya ng Camarines. Ang aming hiling, Panginoon, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Garchitorena nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling kunay sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Garchitorena. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon niyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng unang Samuel, 25 kabanata. Ang talata po ay 9 hanggang 11. Sumunod naman ang mga inutusan ni David. Sinabi nila kay Nabal ang lahat ng ipinasasabi sa kanya at naghintay ng sagot. Sinabi ni Nabal, sino ba si David? Sinong anak ni Jesse? Talaga maraming alipin ngayon na lumalaya sa kanilang mga amo. Ang tinapay, inumin, at pagkain para sa aking mga manggugupit ay hindi ko maibibigay sa mga taong hindi ko alam kung saang lupalo nanggaling. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay maliwanag nating matatagpuan kung sino si Nabal. Ano po? Na yung mga inutusan ni David patungo sa kanya, ipinasabi na kanilang binantayan, iningatan yung mga tupa at yung kawa na dala-dala ng mga ito sa ilang. Pero ang tugon ni Nabal,
Sino ba si David? Alam niyo po, ang pagtatanong patungkol sa kung sino ang isang tao ay tumutukoy sa pagwalang galang. Wala pong galang, sinapal. Ano po? Kahit hindi mo kilala ang kahit na sino mang tao, hindi mo naman sasabihin na sino ka. Ano po? Pero sa bahaging ito ng banal na kasulatan, makikita natin kung paanong hus ng kayabangan ang taong ito. O meron siyang tinataglay na katangian na sa kanyang pag-iisip, siya ay higit kaysa iba. Mga kapatid, ang katangiang ito, samantalang baka po normal, natural sa ilan, sa ating mga kakilala o kasama, hindi po ito dapat inuugali ng mga taong may tunay na pagkakilala sa ating Panginoon. Alam niyo po, sa isang bahagi ng aking pakikipag-usap sa isang tao na hindi ko naman masyadong kilala, na for the first time we were introduced at sinabi, ito si ganito, ganito. Okay lang naman po sa akin. Pero later on, sabi niya, di ba ikaw si ah, yung estudyante ni tapos po yung mga Diyos ko mawalang galang na sa kanya. Puro mga negatibo yung kanyang alam patungkol sa akin. Ano ba naman 'to? Samantalang totoo naman po yung kanyang mga sinabi ano po, kahit negatibo. Pero for the first time tayo nagkita, tapos sasabihin mo sa akin, hindi magandang bagay na yung mga nakaraan ko na hindi ko naman ginusto, pero of course, dahil ako nga yung gumawa, medyo ano ba naman itong taong ito, ano po, na dapat nating maunawa na if this is the first time that we are going to meet someone, ibibigay po natin yung natatanging paggalang. Naalala ko yung kwento ng mga turista nating kababayan na nagpunta ng Japan. Sa Japan po, hindi lahat ay nakakapag-Ingles, lalo na po yung mga may edad. Meron silang na-meet, nasa isang lugar sila, wala, hindi nila alam kung paano pabalik sa hotel nila. Naku, Diyos ko, Panginoon. Walang marunong mag-Hapon sa kanila. So, may nakita sila na isang hindi naman na kabataan, mukha namang makakaintindi ng English. So, kinausap nila. At alam niyo po, napakabuti ng Panginoon sa kanila kasi sinigurado nung kabataan na kausap nila na meron silang sasakyan papunta, kakabalik sila sa hotel nila. Siya mismo ang tumawa dun sa sasakyan ng ating mga kababayan na ligaw. Ano, first time lang nila pero kabutihan yung ipinakita. At nakita niyo po yung pagkakaiba na doon sa kausap ko na first time lang kami nagkita, puro negative na yung sinasabi patungkol sa akin. Alam ko na, ha? So ano po ang sinasabi nito sa atin? Alam niyo po, nung tinitignan ko ito, yung tinanong ni Nabal na, sino ba si David? Sinong anak ni Jesse? Alam niyo, hindi lang basta binaliwala si David, ininsulto si David, isinama pa ang tatay niya. Dahil sa kanila pong kapanahunan, natural, normal, nakakilala mo ang tatay. Kung hindi mo kilala ang anak, kilala mo ang tatay. Kasi po, ito po yung nagdadala ng pamilya.
Ano po, at kung tinatanong, "Sinong anak ni Jessie?" 'No, parang isinasama niya rin yung 'no? Pero alam niyo po isa sa naku atin-atin lang 'to, huwag niyo ng masabi, baka masabi niyo pa kay Haring David. Ayon po dun sa isang research na nabasa ko, especially when David is supposedly anointed o in-anoint naman siya, pero before the anointing, lahat ng anak tinawag, siya lang hindi tinawag. Ano po, na bakit parang iba yung pagtingin sa kanya kaysa dun sa mga kapatid niya. Alam niyo po, isa sa mga chat 'to, sabi nung ilang Bible scholar, most probably King David is not the son of Jesse's wife. So most probably, hindi ko alam kung tama yung term na anak sa labas, si Haring David. Ano po. Pero kasi para i-term siya as son of Jesse, eh, ayun, inangkin siya nung kanyang tatay. Ano. So, ang sinasabi natin dito, hindi lang basta pinababa yung pagtingin kay Haring David, inilampaso pa. Ano po. Tapos sabi niya, talagang maraming alipin ngayon na lumalaya sa kanilang mga amo. Which means, hindi niya kilala si David at hindi siya kung saan galing. Hindi niya alam kung saan galing. Hindi totoo. Alam niya that David ran off sa kanyang king na si Saul kasi balak siyang patayin. Pero at this point in time, alam niyo, hindi tumanggap si Haring David ng pagkalinga. Hindi siya tumanggap ng pangunawa, kundi yung kabaligtaran nito, yung kanyang tinanggap. Pero mga kapatid, di ba, ito naman yung katotohanan ng buhay. Sa mga pagkakataon na tayo'y napapagod, natatakot, nalulungkot, mas dito pa dumarating yung mga tao, yung mga pagkakataon na ipinapaalala sa atin yung mga madidilim na pangyayari ng kahapon na napakadilim na nga nung pangyayaring yon nung naganap, ipapaalala pa sa iyo na mas lalong parang ang sabi nga nila nagdagdag pa ng langis para mas magbaga yung ang atin pong paalala para sa araw na ito. Ano ang kahapon mo? Sino ka sa kahapon? Kapatid, kaibigan, gusto kong mabatid mo, hindi ikaw ang kahapon. Ikaw ay kung sino ang tinawag ni Kristo. Ikaw yung itinalaga ng Panginoon na gumanap sa kanyang kalooban higit sa kung ano ang nangyari sa iyo sa nakaraan. At may paalala ang Panginoon sa atin, forget the former things. Do not dwell on the past. Kung may mga pangyayari, kung may mga kaganapan ng kahapon na naging lubhang napakapait, kapatid, isuko natin sa Panginoon. At sigurado, ang Diyos ang magsasaayos, ang Diyos ang maglilinis, Diyos ang magtatalaga sa atin upang ating maganap kanyang tinakda para sa atin. Manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng kaganapan sa nakaraan. Maging dun sa mga
napakadilim, napakapait. Panginoon, ang aming panalangin, Lord, di namin hinihiling sa iyo na huwag na itong ipaalala sa amin. Bagkus, ang aming panalangin sa iyo na sa tuwing ito'y aming maalala, hindi na takot, hindi na galit, hindi na pagkainis, ang aming maranas. Bagkus, Panginoon, kami ihatid mo sa pagkaunawa kung bakit iyong pinayagan ang pangyayaring. Kami po'y nananalig na sapat at ganap ang iyong karunungan upang kami ihatid sa kabatiran ng mga pangyayari, ng mga kaganapan sa amin. At sa pangalan ni Jesus, inaangkin po namin, Lord, hindi na kami mabubuhay sa kahapon. Kami po ay mabubuhay sa kasalukuyan at sa pagganap ng iyong dakilang kalooban. Panginoon namin ding idinudulog sa iyo ang bayan ng Garchitoren sa probinsya ng Camarines. Aming panalangin, ikaw po ang tumawag sa katawan ng aming Panginoong Hesukristo na magkaroon ng unawaan, na mapawi ang lahat ng hindi naaayon sa katotohanan. At sa pangalan ni Jesus, dasal namin na magpumapaw ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Maging dahilan kung bakit magkaroon ng pagkakais ang katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Garchitoren. Maging dahilan upang sa pamumuno ng Santong Espiritu maitatag ang alta ng aming Panginoong Hesukristo. At kami po'y nananalig sa altar na ito ay magkakaroon ng paghahandog, pasasalamat at pagsamba na karapat-dapat sa iyong dakilang pangalan. Kami rin po ay nagpapakumbaba, Panginoon, at humihiling na ipadaloy mo ito sa Baguio, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Hayaan mo, Amang Diyos, na aming angkinin ang katuparan ng iyong pangako ng mga bayang ito'y magiging pintuan, daluyan ng iyong spirit, kapangyarihan. Saldin namin ang kaunlaran na nagmumula sa iyo at hayaan mong ito'y dumalo sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Inihiling namin, Panginoon, na magkaroon ng katuparan yung tawag mo sa aming pinakamamahal na bayan bilang launching pad of the gospel, bilang missionary sending country, at bilang America of Asia in the height of its glory. Dasal namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa mga lugar, Amang Diyos, na nangangailangan ng iyong pagsap at pagkilos. Lord, kami nananalig, kumikilos ka sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Ang aming hiling, Panginoon, patuloy na manahan ang iyong kapangyarihan at espiritu. Dasal namin namang Diyos ang pananagumpay ng iyong katotohanan sa aming gobyerno. Sa pangalan ni Jesus, patid namin na walang maitatago sa iyo ang lahat ng kasinungalingan ay ilalantad, Panginoon, upang ito'y mabigyan ng justisya. Amin din pong idinudulog sa iyo yung aming mga OFWs na tinawag bilang overseas Filipino witness. Sila po'y abutin, katagpuin, nasaan man sila. Ang aming panalangin, mapawid ang anumang pag-aalala, bagkus kanilang maipahayag ang iyong katotohanan sa mga bansang iyong pinagdalahan sa kanila. As we also pray sa aming mga training agencies, katulad ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw pong magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito para matupad nila
ang pagkatawag. As we also pray sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig, Panginoon, na saan man sila, kalingain mo sila. Dasal namin ang iyong pag-iyak sa bawat misyonero at hayaan mong magkaroon sila ng kasiguraduhan ng pagtugon sa iyong dakilang pagkatawag. We also pray, Panginoon, yung mga bansa na tutunguhin ng iyong lingkod to pray for the far of revival sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei. Dasal namin ang kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu ang manguna sa mga iglesia, sa mga misyonero, sa mga lingkod mo, amang Diyos na makakaniig ang aming panalangin, dumaloy ang iyong Espiritu at kapangyarihan at tunay manahan sa kanilang mga bayan. Kasi also pray, Panginoon, sa Hong Kong, sa Macau, sa Taiwan. Ikaw din po kumilos ng may kapangyarihan sa mga bansang ito, sa mga bayang ito. Yan mo kilalanin bilang Diyos at Panginoon. As we also claim the far of revival sa Japan, sa China, sa South Korea, sa North Korea, sa Brazil, at sa Russia. As we speak the same sa US, declaring your glory will be revealed in Jesus' name. As we declare peace over Israel. Sapagkat kami po nananalig, kalooban mo ang kapayapaan sa bansang Israel. Maraming salamat. Aming pag-asa. Tinugod. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog, lalap, tatawa sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salita kong basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this no house and not with parking, with a no vehicle and flourishing business. Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.